Oh girl, you got me going psycho. Oh, I know. Hi guys! Welcome to my vlog and this is me, Arisa Bernice. So today's video ay i-share ko sa inyo yung naging experience ko sa aking medical exam sa St. Luke's, and also I'm gonna give you some tips and also sharing to you what are the requirements for the medical exam at St. Luke's. So if you wanna know, just stay tuned and watch me. And kakatapos ko lang po ng medical exam itong araw and nakuha ko agad siya. So, ito na. So, may nakalagay dito, do not open. Ayan. Huwag buksan. So, i-open. Kasi pag in-open mo, naku, lagot. So, ngayong araw, i-share ko sa inyo yung naging experience ko sa aking medical exam, and yung kaba talaga is ngayon wala na yung kaba ko. Kanina talaga, kinabahan ako. And, sa first day ko, pagdating ko dito, sa hotel, kasi galing akong probinsya sa Iloilo. So, nagbiyahe ako from Iloilo, papunta dito Manila. And then, maaga akong dumating, mga 11, and then, sumakay yung taxi papunta dito sa hotel na tutuluyan ko dito sa Malati, kasi malapit lang siya sa medical clinic sa St. Luke's. Malapit lang siya sa US Embassy, is in Tanaw dito, from dito sa hotel Tanaw yung building ng US Embassy. And then pagdating ko dito sa hotel is lumabas agad ako, hinanap ko yung location ng St. Luke's, and then so, naglakad ako, and then nagtanong-tanong ako sa mga security guard kung saan babanda yung St. Luke's. And then, tinuro na tinanongan na security guard is, yun na pala yung St. Luke's Medical Clinic. And then, tinanong ako ng guard if magpapamedical pa ako nung araw na yon. And sabi ko, hindi po, hinanap ko lang kung saan banda yung itong St. Luke's, kasi may medical appointment ako bukas. And then, sabi ng guard is, pwede naman daw ako magpa-medical if gusto ko nung araw na yon. And then sabi ko, pwede pala yun. Sabi ko, hindi ko alam na pwede pala. Kung alam ko lang, inagahan ko ang pagpunta dito sa Manila. Kasi yung interview ko is March 12. So, okay lang din naman kasi, yun nga, okay naman yung medical ko, wala nang problema, pasado naman. And, yun nga, thank you Lord. Papasalamat talaga ako kasi, yun nga, walang problema. And then, kinabukasan, yung appointment ko pala sa St. Luke's Medical Clinic is medical center is 9 a.m. So, pumunta ako doon na maaga. Pumunta ako ng 8 a.m. since sabi naman ng guard is pwede naman daw ako magpa-medical nung pupunta ko doon kung gusto ko. And then, sa isip ko, ay, baka okay naman na po. Okay na pumunta doon ng maaga, kasi sabi nga ng guard is pwede naman daw ako magpa-medical nung pumunta ako doon. And then, so ayan. So, pumunta ako ng maaga ng 8, and mabilis lang naman, mga 10 minutes lang siguro yung nilakad ko, and malapit lang kasi siya. And pagdating ko doon, meron yung yung main na entrance, and yun yung papasukan ninyo. Yun yung papasukan kapag second day na babalik na kayo. But if it is your first day, doon ka sa gilid. So, ito yung main entrance, and lalakad ka kaunti dito. May guard naman doon, and malalaman mo naman kasi maraming nakapila doon ng mga Filipina, nakaupo sila sa upuan. And doon ka pupunta for your first day of medical examination. And ibibigay mo doon sa guard yung medical appointment mo. And then
papapasukin ka nila, lalagyan ka ng tatak. Siya, meron pa ako. Ayan. Lalagyan ka nila dyan ng tatak bago ka papasukin. And then, ang pasok mo doon, may guard ulit, and titignan nila yung medical appointment mo. And after that, papapasukin ka na doon sa loob ng medical center. So, yun. So, pagkatapos i-check ng guard yung medical appointment ko, so, nabigyan na siya ng instruction na pumunta daw ako sa cashier sa loob para bayaran yung medical exam ko. And, guys, yung binayaran ko doon sa medical exam ko is 18,500 something. So, ilalagay ko na lang dyan kasi hindi ko na masyado maalala yung exact amount noon. And then, kaunti lang naman yung pila doon sa cashier. Pupasok mo doon sa loob. So, kaunti lang yung pila, kaya hindi ka matatagalan. And, hindi nung natapos ako bayad doon sa cashier, pinapunta na ako doon sa area na kung saan is i-check nila yung requirements mo nakalagay dito sa short brown envelope. So, bigay mo sa kanila yung brown envelope na to na nakalagay yung mga requirements mo, and then kukunin nila yan, i-check nila isa-isa, and then ipagsasama-sama nila dyan yung importanteng kailangan mo, and then isa-staple. And then, papupuntahin ka doon sa loob, tapos, and ilagay mo yung mga gamit. Nilagay ko yung mga gamit ko sa basket, kasi may mga basket na paglalagyan ng, kung may mga bitbit ka na bag, or ano man, ilagay mo dyan sa basket. And then, pinaupo ako para kuhanan ng picture. Kasi yung picture na yun is yun yung picture na yun ang ilalagay doon sa papel na ibibigay pagkatapos mo the second day na releasing ka na. And after noon, excuse me, after noon is pinapunta na ako dun sa waiting area na tatawagin yung pangalan. And so pumunta naman ako doon, so may mga Pilipina doon na nakaupo na nag-aantay. So they are also K1. So while nag-aantay doon, so nagkwento-kwento muna sa katabing Filipina, and doon nalaman na K1 din pala sila, ganyan. And then nung tinawag na yung pangalan ko, so pumunta ako doon sa umupo ako doon kasi may mga upuan, para siyang ganito siya, may marami siyang nag-i-interview doon, nag-a-assist, kasi kaya siya mabilis kasi madaming nag-a-assist doon na, kasi nga iba-iba din yung application ng iba, yung iba hindi lang K1, meron din mga J, di ba, meron din mga J, ganun, may mga K2, kaya mas madaming nag-a-assist na doon, mas mabilis yung pagproseso. And nung ako na tinawag na yung pangalan ko, so umupo ako doon, and may mga window pala yun, guys. So parang ni-imagine ko nga parang pareho siya sa US Embassy pag in-interview ka ng consul, na may mga window siya, nandyan sila sa loob, and andyan ka sa labas nakaupo, and nagsasalita sa loob. So pakikinggan mo kasi nga may nakaharang na window. So kung hindi ka attentive, baka hindi mo marinig na yung kung ano yung tinanong sa'yo. So ano pala yun, guys, bigay mo doon binigay ko yung mga requirements ko na naka-staple na, and then may tinanong sa akin na hindi ko in-expect na tatanungin nung nurse. Sabi niya, ano daw yung pangalan ng fiancé ko, ano yung address, ano yung postal code, ano yung phone number, and ano yung address ko. Yes. So, yun, hindi ko in-expect na may tanong na ganun yun doon sa medical. And then, so,
and then index ka doon yung index mark mo. And then after nun, pagkatapos mo mag-index mark, mag-instruction na sila, sinabihan ako, punta ako sa 5th floor para sa para sa blood test. So yun, sa pagkatapos ng blood test is next ko naman x-ray. So pumunta naman ako sa hindi ko na maalala kung saang floor yung x-ray. Basta mag-i-instruction naman sila. Upang sa ganitong floor. And then, pumunta ako sa ganyan nalimutan ko na kasi guys kung saang floor ba yun. And, sunod na ginawa is, sa akin is x-ray. So, ganun din, same thing din, ilagay mo yung mga gamit mo, mga bitbit mo dyan. Meron mga basket doon, so ilagay mo lang yung mga gamit mo sa basket and pasok ka sa loob kasi may bihisan doon. So, hubarin mo yung damit mo, yung bra mo. So, hubarin mo yun and then suot mo yung ano dyan, tawag doon, yung limot ko kung anong tawag. And so yung outfit doon, yung pang x-ray na wala siyang yung may tali-tali dito sa likod, pang yan naman yung pang patient na na uniform. So yun, susuot ka noon, hubarin mo yung mga damit mo, hubarin mo yung damit mo dyan, yung bra mo, hubarin mo yung kwintas mo, kung may kwintas ka dyan, hubarin mo. And pagkatapos kong magbihis, nung natapos na yung nag-i-x-ray sa loob, sumunod na ako. And then mabilis lang yun. Mabilis lang yung pag-x-ray. So, ito pala guys, yung tips ko sa inyo is, kasi, nung nasa Taiwan ako, is 3 beses akong medical exam doon kasi 3 years ako nagtrabaho sa Taiwan and annually is meron kaming medical exam. So, ganito yung ginagawa kapag ka nag-i-x-ray kami. Ganito yung ini-instruction sa amin ng nurse doon na nag-ooperate ng x-ray. So, bago siya mag-start ng x-ray, sinasabihan kami na inhale and hold your breath, don't release. So yun. And so pinapalo naman, and so far wala namang hindi magandang result doon sa x-ray namin, and okay naman yung x-ray namin. So yan lang yung tips ko sa inyo about sa x-ray na bago mag-start yung x-ray is inhale kayo and huwag kayong mag-release ng air. Like, inhale, exhale, huwag ganun. So, pag inhale nyo is, i-hold nyo yung breath nyo, huwag kayong mag-release ng air. Kasi, sabi daw nila, pag nagre-release ka daw ng air, pag nag-inhale ka din, and mag-exhale ka din, nag-start yung x-ray. So, sabi nila, yung blur daw doon sa lungs mo is hangin. So, I don't know if is yun. So, pinapalo ko lang naman yung ganun kasi nung nasa Taiwan kami, nung nasa Taiwan ako is yun yung ini-instruction sa amin doon ng nurse na inhale and hold your breath, na huwag ka mag-release ng air pag magsa-start na ng x-ray. So, yun lang. And para iwas positive sa x-ray ninyo. And yun. And then mabilis lang yung x-ray, and then after nun is bihis kayo ulit dun sa loob, and pagkatapos nyo mabihis, kunin na yung gamit dun sa basket, and then anuhin na yung x-ray mo is isa-sign na dyan na tapos na. And then the next thing I did is height and weight. So, nag-height and weight ako, and mabilis lang naman kasi height and weight lang, and hindi naman gaanong madaming pumipila.
And then after noon, ng height and weight is, next ko is yung physical exam. And yun yung exciting part doon kasi hubad. Wala kang damit, wala kang pants, tanggalin mo yung pants mo. Ayun, tanggalin mo yung pants mo. Ay, nagulat ako. Kasi yung ini-expect ko, akala ko yung yung papatuwarin ka, yung titignan yung mo, yung fit mo. Yun yung ini-expect ko. So, hindi ko ini-expect na papahubarin. Bold ka. Bra lang at underwear yung maiiwan sa'yo. And tinanong sa akin kung nagkabulutong daw ba ako or chicken pox, and I said yes, nagkabulutong ako. And then tinignan nung okay lang naman yun guys, na hubadera kayo doon kasi babae yung doon, doktora, babae, hindi lalaki. So and then normal lang naman sa kanila yan na wala namang mali siya, kaya okay lang yan, patay Malaysia na lang kayo, wag na kayong mahiya, basta matapos lang yung medical exam. And also nga pala, much better kung yung suot nyo is square pants or yung maluwag, kasi nga papahubarin kayo, hubad lahat. So mas mabilis kasi hubarin kapag ganun, hindi siya mahirap, unlike kung nakapantalon ka is parang mahirap pa siya hubarin. And ako nakapantalon ako. So kaya yun, yung suggest ko sa inyo na much better kung naka-square pants kayo or maluluwag kasi mas madali siyang hubarin. Kasi nga papahubarin kayo dun sa loob. Wala kayong bra at panty lang yung may iwan sa inyo. And yun, tinanong ako kung nag-chicken pox ako. Ang sabi ko, opo, nag-chicken pox ako. And then yung tinitignan niya is yung peklat mo, yung peklat ng chicken pox, yung bulutong, yung peklat nun kung meron ka pa sa katawan. And meron siyang nakita dito sa may bandang dito. So may nakita siya, pero isa lang. And tinanong niya kung saan part ka tinubuan ng maraming bulutong. And then sabi ko sa likod ako maraming tinubuan. And then tinignan niya sa likod and sabi niya wala naman na daw peklat. Ang peklat na nakita niya ng sign ng bulutong is andito sa tiyan. So yun. So and then same thing din, may basket din doon, lagay niya yung mga gamit niyo, tapos yung hinuban yung damit, lagay niya din doon. And then pinahiga niya ako. And then higa ako, tapos pinatanggal niya yung bra ko, pinaangat niya. Sabi niya, huwag mo nang tanggalin niya. Ginawa ko, tinanggal ko talaga sa likod para maangat ko siya ng maayos. Kasi titignan niya kung meron ka bang hiwa, kung naoperahan ka o natanggalan ka ng bukol sa dide. Same thing din dito. Kasi meron din yan gilid. And then sa likod, tinitignan din. I don't know kung ano yung, basta lahat ng mo dyan, tinitignan. And then, so, tinanong niya ako kung meron ba akong history about cancer, TB, nagamot ba ako sa TB, nagamot ba ako sa sakit na cancer, sa mga HEPA, or yun, yung mga malalalang sakit. And sabi ko naman, hindi po. So, sagot ka lang, pag wala, hindi, no, yun lang. And so, pagkatapos noon is yun na, antay ka na lang ng instruction ng doktor. If pagtapos na is sabihin ka naman niya, punta ka doon. And nung natapos na siya, nagantay-antay muna ako doon. Pagkatapos pala nung nasa higaan is nagbihis na ako. And then nagupo ako doon, nagantay ako sa kanya kasi nagtatay pa siya sa computer niya. And then butas noon is nag-instruction na siya sa akin na punta ka sa ganitong room dito sa kabila, and then yun. So pumunta naman ako doon. So hindi ko alam kung saang room ba yung sinabi niya. And
So, yung ginawa ko, meron kasing meron ding area doon na tatawag ng mga applicant. Then, sabi ko doon, dala-dala ko yung papel ko. And sabi ko, saan na po ba ako? Kasi tapos na po ako doon kay doktora. Sabi ko gano'n. And, sabi niya, tapos ka na po ba? Ka na yung papel niyo? Tatawagin na lang po kayo. So, yun. So, umupo muna ako doon. Yun, so umupo muna ako doon sa upuan and nag-antay ako. So, mga ilang minutes din ako nag-antay and marami din kasi silang tinatawag. So, yun. Pero hindi naman as in matagal. As in, minutes lang. Hindi ka naman aabuti ng oras or sa pag-aantay na tawagin yung pangalan mo. And then, nang tinawag na ako is, punta ulit ako dun sa area na pinuntahan ko for a height and weight. So, nagtaka ako. Sabi ko, galing na ako dun, but pupunta ulit ako dun. Yun pala, maliit lang kasi siya, guys. Maliit lang siya na area na sa gilid na siya ng window. Doon siya sa gilid-gilid ng building. May area doon. Hindi ko napansin na meron pa pala siyang partition doon sa loob. Meron pa palang doon na ayun, nung tinawag na ako is tinuro ako doon sa area na sa section na pinanggalingan ko rin for my height and weight. And then napaisip ako, bakit tinuro ako ulit doon? Itapos na ako. Kasi yun pala meron palang partition yun. Meron pa pala sa loob na ewan ko kung ano naman ang exam doon. So, yung, kasi maliit lang siya na area. As in, nasa kaduluhan na kasi siya and hindi mo maisip na meron pa palang extension yung medyo labas doon na height and weight. Meron pa pala siya sa loob. As in, siksik na. And then, yung ginawa sa akin doon is blood pressure. So, antay ka lang doon kasi tayo ka lang muna doon habang may ina-assist pa sa loob na applicant din. And then mabilis lang kasi hindi naman gaano kadami yung pila. As in, kaunti lang tatatlo, dadalawa. Yung sa akin, after nung isa na pagpunta ko is meron ng isa doon pumasok. And after niya, ako na yung sumunod. Kaya hindi siya gaano katagal yung pag-aantay. And after nung blood pressure ko is yun na yung last ko yung blood pressure. And then nung natapos ako is hinatid pala ako doon, guys. Hinatid ako nung pinagbigyan ko doon ng papel ko. And tinawag ako is hinatid ako doon kung saan ako nanggaling for my height and weight. Then dala-dala niya yung papel ko, siya nagbigay doon. And then pag-abot niya doon, nag-instruction na siya doon bago pa ako i-BP na after nyan, sabihin mo na second floor. And then after kong i-BP, ayun, so kinabahan pa ako kasi yung blood pressure ko is 90/60 lang. So, ang baba. And then, nagtanong yung nurse, ganito ba talaga yung BP mo dati? Sabi ko, low blood po talaga ako. So, yun. So, wala naman na siyang tinanong pa. Pero kinabahan ako kasi baka mamaya may hindi magandang effect nun sa aking medical exam, sa aking medical result. Yung low blood ko kasi sobrang baba ng yung dugo ko. And then, after noon, wala naman na siyang tinanong pa. Sinabihan niya lang akong pumunta ka sa second floor sa check-out. And pumunta naman ako sa second floor. And then, pumunta ako dun sa check-out. And binigay ko yung papel ko. And pinaupo ako and sabi niya, tinanong sa akin, wala ka ba talaga yung immunization record? Sabi ko, wala po. And then, medyo nagsasalita pa siya habang nagtitingin din sa computer. Kasi yung
COVID-19 vaccine ko is hindi niya ma I don't know, hindi niya maintindihan siguro kasi tayo Chinese. Kasi yung vaccine ko nung COVID-19 is nangyari yun sa Taiwan nung nagtatrabaho ako. And then nagtanong pa siya dun sa kasama niya, okay lang ba to? Okay lang ba to? So, and then sabi ng mga kasama doon niya, okay lang yan. Kasi ewan ko, hindi kasi nila maintindihan yung kasi nga Chinese. And then tinanong pa niya ako, ano ba to yung yung second dose mo, ano yung second dose mo na vaccine for COVID. Sabi ko, Pfizer din po yan, same sa first dose ko kasi yun, hindi niya na And then after nun is nilagyan niya ng sulat yung papel ko ng 10 a.m. Sabi niya, balik ka bukas for your immunization if yung result ng medical mo is walang problema. Last mo na yung immunization. And, okay, sabi ko, ma'am, ayun. And then, nagtanong pa ako, sabi ko, okay ma'am, so, last na po yung immunization bukas. So, yun na lang po. And then, sabi niya, kung walang problema sa medical mo, last mo yung immunization. And then, tapos na. And then, yun. So, parang, umalis ako kinakabahan ako na, baka mamaya, bukas, okay kaya yung result? Mag-immunization na ba ako or what? Kasi meron akong nakausap doon na Filipina nung first day ng medical, and then nag-uusap kami, and then yun, she is so nice kasi although hindi kami parehas nung pinupuntahan na section or like pupunta siya sa blood test, and then kasi actually pala nagkasabay kami noon sa blood test, nagkasabay kami and x-ray, kaya pag natatapos siya is inaantay niya talaga ako, although hindi kami parehas ng pinupuntahan after na kung ano man ang test na gagawin niya, is inaantay niya ako. And so yun, so nag-uusap kami noon, and then actually nahuli ako, and inantay niya pa rin ako, alam niyo yun, inantay niya pa rin ako, yung last ako na tapos, and then yun, nung natapos ako, nagkita na kami, and then kasi nga nag-aantay nga siya sa akin kasi parang nauna siyang natapos and sabi niya, ay, thank you, tapos na tayo, pasado tayo. Sabi ko, paano mo nasabing pasado na tayo? Wala pa namang result. Bukas pa malalaman. Sabi niya, hindi. Minabasa kasi ako sa group chat. Kasi meron siyang group chat sa mga may mga naka-experience. Meron kasing group chat, guys. Kung gusto ninyong sumalin sa group chat and search, ewan ko lang kung anong ginawa nila na nalaman nila na may group chat na ganun. And siguro search na lang kayo, and I think yung group chat nila is about K1 visa group chat, parang ganun yata. And yun sabi niya, pasado tayo. Sabi ko, paano mo naman nalaman na pasado? Wala pa. And then, yun, may nabasa daw kasi siya sa group chat na pag puro white na papel yung binigay sa iyo bago ka umuwi, ibig sabihin walang problema sa medical exam mo. It means pasado ka. But pag umuwi ka na at color yellow yung binigay sa iyo, ibig sabihin may problema. Magkakaproblema ka kinabukasan. So yun. So yun nga, totoo nga. Kasi yung iba siguro kapag ka yellow ang binigay, yun yung magsusputum sila, or yung x-ray nila is yung x-ray nila is may nakitang
yun, may nakitang kakaiba. So, yun. So, ayun. So, sa sa inyo naman is kung mapupunta kayo doon for medical exam, and so wag lang kayong kabahan, and ipag-pray nyo na sana maging okay yung result ng medical exam nyo, and kung alam nyo naman sa katawan nyo na well fine kayo, na wala kayong nararamdaman. So, and bago ako ng medical exam is siguro naman is hindi naman masama na maniwala sa ganun, maybe kung e-effect ba or what, but uminom ako ng sterilized milk. So dati pa yun dati ko nang gawain, umiinom ako ng sterilized milk bago mag medical exam. And same thing din sa mga ginagawa ng mga kasabayan ko dati, yung mga naging katrabaho ko when I was in Taiwan. So ginagawa din nila yun, nagiinom sila sterilized milk. So maybe effective yun kasi marami din ang gumagawa. Kasi yun. And yun lang guys, yun lang yung medical exam, blood test, x-ray, physical, and then immunization. So yun lang ang ginawa. Yun. So yun lang yung ginawa na medical exam, is yung blood test, x-ray, height and weight, and yun ata yung vital signs guys. And then yung physical, yung check yung buong katawan mo, and immunization. So yun lang. So akala ko nga mag-urine pa, and may stool test pa. Kaya nung a day before my medical exam, nung hinanap ko yung St. Luke's Medical Clinic, Extension Clinic, is nagtanong ako kung meron bang stool test, and then hindi sabi na, hindi nila alam. So yun. So ina-expect ko na merong stool, na merong urine, but wala. So kaunti lang yung exam na gagawin for K1 visa application. So yun lang, blood test. So yun lang. So I was expecting talaga na merong stool test, na merong urine, but wala na. So ang onti lang yung test na gagawin for K1 visa application. Ano lang siya, blood test lang, x-ray, vital signs, physical, immunization. So yun lang guys. And actually guys, nga pala, kahit meron ka pang immunization record, still bibigyan ka pa rin nila ng immunization. So ewan ko ba't ganun, but requirements yung included sa requirements yung immunization record ko. Ganun lang din, immunize ulit doon sa clinic. So yun, parang wala rin, useless din. So, and nga pa, pag kayo ay 29 years old below, so apat na shots yung ibibigay sa inyo. And ako kasi is 30 years old na. Pag 30 years old pataas, 3 shots lang yung ibibigay. So 3 shots lang yung binigay sa akin. And yung mga nakasabayan ko na they are 28 years old, yung isa ko nakasabayan is 28 years old, yung isa is 21. Yun, 4 na shots yung binigay sa kanilang immunization. And yun. So yun lang. So sa mga kasuotan naman is kahit ano lang suotin nyo, kasi yun nga. And also yun nga, yung sa pants nyo, better kung maluwag siya, kasi madali siyang hubarin kapag nandun na kayo sa physical exam. And then yun nga, yung pag
first day nyo, pag pupunta na kayo dun sa counter at puro white na papel yung binigay sa inyo. So, ibig sabihin is pasado kayo. Yan. And kapag yung binigay sa inyo is not all color white paper, so ibig sabihin is may sabit yung medical exam ninyo. So you will gonna find out on the next day, on the following day na pinapabalik kayo sa second day. And then pag bumalik naman kayo sa second day, doon na kayo pupunta sa doon sa main entrance ng clinic ng St. Luke's, and ibigay ninyo yung papel ninyo doon na kasama yung, kasi nandun na naka-attach yung resibo ninyo. So, ibigay nyo lang sa security guard, and isa-stamp lang nila yon, and lalagyan kayo ulit dito ng stamp na ganyan, and then pasok na kayo dun sa loob. And kung ano yung instruction sa inyo ng guard, sundin nyo na lang sila, kasi yun nga, yung instruction sa akin ng second day ko is ibigay ko daw yung papel ko dun sa reception yata, doon sa ground floor. Pagpasok mo, doon na yun. So, diretso ka lang doon sa reception. May nakasulat naman doon US applicants, ganyan, sa gilid. So, doon mo ibigay. And then, sasabihin ka lang nila, okay, umupo ka muna, tatawagin na lang yung pangalan mo. And upo ka na doon kasi marami nang mga Filipina doon. And siya nga pala guys, kahit marami kayong mga Filipina na on the first day, marami akong nakasabayang Filipina, but iba-iba kami ng schedule ng pagbalik ng sa second day. Yung isang kasama is yung nag-aantay sa akin na Filipina is yung schedule niya is 9 a.m. sa second day, and sa akin naman is 10 a.m. And anyway, kahit naman yun, nakaschedule ka ng 9 a.m. kung gusto mo pumunta ng maaga is okay lang naman. So, hindi na, disregard lang nila yung time. Hindi naman nila papansinin niya, 9 a.m. pa yung schedule mo, ba't pumunta ka maaga? So, walang ganun. So, it's up to you. Kung pupunta ka ng maaga is okay lang din sa kanila. As long as may schedule ka. And, ayun. So, pagbigay mo doon, antay ka sa upuan. And then, yun, hindi gano'ng matagal ang pag-aantay, and then nung tinawag na yung pangalan ko is pinapunta ako ng second floor, and then sa second day ko is kinakabahan pa ako kasi nung papasok ko doon sa loob, ang sabi ng Pilipinas sa akin na nauna na doon is, bakit dala-dala mo pa yung papel mo? Sa amin, ba't kinuha nung guard? Bago pa lang pagpasok nila is, kinuha daw yung papel nila ng guard at dinala doon sa second floor. And samantalang sa akin is, pinabinbit sa akin ng guard at pinabigay doon sa reception. And then, kinabahan ako. Sabi ko, wala, bakit kaya? May problema kaya sa sa medical exam ko kahapon. So, yun yung nasa isip ko. Kinabahan ako. And then, sabi ng Filipina na nakaupo doon, sabi niya, tanungin mo kaya doon sa guard, bakit nasa iyo yung papel mo? Ba't yung sa amin ayun. Hindi pumunta ako doon sa guard, lumabas ako. Hindi tinanong ako. Sabi ko, sir, ba't daw, sabi ng Filipina doon, yung papel daw nila is kinuha mo, dinala mo sa second floor. And sa akin is, pinabitbit mo, pinabigay doon. Sabi niya, ano bang yung dyan? Ano bang nakatatakan dyan? Yung nakatatak doon is ongoing process. Sabi niya, ibigay mo doon. Sabi niya, ibigay mo doon sa reception, ibigay mo lang doon. And then, so, yun. So, bumalik ako, and then binigay ko doon, kinuha naman ng babae. And then, yun yung sabi niya, okay, upo ka lang dyan, tatawagin lang yung pangalan mo. And, so, yun. So, nag-antay ako doon. And then, but still, kinakabahan ako kasi sabi ko, ba't iba-iba? So, yung sa kanila kinuha ng guard at dinala sa taas. While sa akin is, binigay sa akin at binabigay doon sa
doon sa ground floor, doon ang pagpasok. So habang nag-aantay-antay doon, so hindi naman gaano katagalan, and then nung tinawag na yung pangalan ko is lalaki yung tumawag, and then sabi niya, pumunta ka sa second floor, dalhin mo tong papel mo, and ibigay mo doon, and then nag-change yung isip niya. Sabi niya, ay, hindi na lang pala ako na lang bahala sa papel mo. Umakyat ka na lang doon, tatawagin na lang kita. And then pumunta ako sa second floor, and then umupo ako doon. And so mga ilang minutes ako nag-antay, and then alam mo yung iba doon is hindi ko alam ba't nung second day is yung iba nauna pero nahuli silang tinawag. So and then sabi ko hindi ako nag-antay lang din ako, and then kung kailan ako tatawagin, and then still kinakabahan kasi baka mamaya iba yung yung may hindi magandang results sa medical exam ko. Yun yung mga iniisip ko. And after mga ilang minutes, like siguro hindi naman inabot ng 30 minutes yung pag-aantay. So, kasi hindi naman gaanong katagal, as in na mag-aantay ka ng matagal na matagal. And after ilang minutes, tinawag yung pangalan ko, same guy na nasa baba na nagsabi sa ako na aakyat sa taas, and siya yung tumawag ng pangalan ko. And then nung tinuro akong punta daw ako doon sa immunization room, and then doon nawala na yung kaba na ko na ay salamat, walang negative result doon sa walang okay yung medical exam ko. Kasi pinapunta na ako doon sa immunization room. Kasi yun yung last exam na gagawin, guys, yung immunization. So, pag walang problema sa lahat ng test na ginawa sa'yo, pag walang problema is bigyan ka na ng immunization. Pero, pag nagka-problema ka sa medical exam na ginawa sa'yo on the first day, hindi ka bibigyan ng immunization. So, dun ka sa pending. So, it's either maybe nagpending ka sa x-ray mo, and kailangan mo mag-sputum. So, yun. And yun, sinabihan ako na pumunta dun sa room for immunization, and then yun na. Doon na nawala yung kaba ko na, fine, salamat naman. At walang okay yung medical. And then, yun, pagdating dun sa loob is papaupuin ka, pinaupo ako, and then lalaki ulit yung nag-interview sa akin. Tinanong ako sino daw ang nag-petition sa akin, and then sabi ko yung fiancé ko, and then tinanong ako kung ilang taong na ako, sabi ko 30 years old, and binigyan ako ng yun nga, 3 shots for anti-tetano, for BCG, and for hepatitis. And then after nun is pinababa ulit ako, and doon, guys, sa baba sa ground floor is mag-aantay ulit, and yun na yung last releasing na yung last na pag-aantay. And then pag-aantay doon is hindi din gaanong katagal, like hindi ka aabuti ng 30 minutes na pag-aantay. And so doon pala is nung tinawag na ako, may mga questions din doon. So meron kang pipicturan doon na may papipicturan sila na meron doong barcode na isa-scan mo, kasi naandun yung mga instruction na kakailanganin mo, what to bring, mga instructions for going to US Embassy. And bago nila ilagay yung papel sa brown envelope is ipapacheck muna nila sa yung personal mga details mo dyan kung tama ba. So i-double check mo nang maayos, kasi yung akin is mali, may mali.
And check mo yung pangalan mo doon kung tama yung spelling, yung birthday mo kung tama, yung address mo, and then yun. So tingnan mo yung address mo doon kung tama, and yung passport ID mo kung tama, yung case number mo kung tama. So i-check ng maayos if tama, kasi nagkakamali yan sila. Kasi yung address ko is mali. Instead of barangay yung mauuna is nauna yung town. Like, so yun napansin ko is nauna yung town ba doon sa barangay. So yung barangay ay naging town, yung town ay naging napunta doon sa barangay. So yun yung sabi ko ito sir, may mali. So yun lang, tingnan niyo ng maayos, kasi importante yun guys. Yun yung ilalagay nila sa brown envelope na isi-sealed nila na do not open. Kaya double check din kung tama lahat ng datings. Okay, so yun lang. And then and yung tawag dun, yung CD at tawag ba dun, yung ganito niya, ayan, yung ganito is hindi siya kasama sa loob ng brown envelope. So ikikip mo to, hindi mo to kailangan dalhin sa US Embassy for your interview. So instruction naman nila yan, na sasabihin naman nila sa'yo na hindi mo to kailangan dalhin. So dadalhin mo to pag ikaw ay pupunta na sa US. And also this one, yan. So hindi din to included sa brown envelope na isi-sealed. Ibibigay nila to sa'yo kasama ito. So yan. And ito is very important to, na andito yung mga vaccine mo, kung ano yung immunization na binigay sa'yo sa medical exam mo, and then yung COVID-19 vaccine mo. And this is very important. Isang one sheets lang siya, and meron din siya sa back na kasulat. Wag niyong wawalain, kasi napaka-importante. Ito ay gagamitin pag pupunta na doon sa lugar ng fiancé natin, kasi ito ay gagamitin para for changing status, for let's say gusto mong mag-aral doon or magtrabaho. So kailangan ito guys. Kaya better kung ibigay sa inyo right away, i-scan ninyo and i-save ninyo sa phone ninyo, or i-scan ninyo and ipa-print ninyo ng ilang copies para siguradong may copy kayo nito. Kasi pag nawala ito at wala kayong copy na hawak, and also ito, so iingatan na wag mawala. Pag ito nawala and wala kayong copy, and gusto ninyo manghingi ng copy doon sa St. Luke's Medical Medical Center, is magbabayad kayo ulit ng kung magkano ang binayad ninyo nung first day ng medical exam ninyo. So yun. So kaya bibigay sila ng instruction na better na ipa-print, i-scan, i-print ninyo ng ilang copies, so that you have to make sure na meron kayong copies, in case na mawala man yung isang page, meron pa kayong madaming copies. So yun lang. So yung akin is skinan ko siya. So mag-download. So yun. So mag-download na lang kayo ng scanner. Merong scanner app. Nag-download ako ng scanner app. And skinan ko to and sinave ko sa phone ko. And ipapaprint ko siya, of course, para meron akong copies para sigurado.
So, yun lang. And, so, yun lang for today's video. And, next video, i-upload ko kung ano-ano yung mga requirements na kailangan. So, yun. Sa requirements naman sa medical exam for sa St. Luke's. And, yung mga requirements pala guys is 4 pieces of 2x2 US visa size ID picture, yung medical appointment yung medical process flow, yung passport, yung DS-160, yung appointment interview, yung vaccination records ninyo kung meron kayong vaccination records like nung bata kayo, kung meron pa kayo doon, and then yung COVID-19 vaccine ninyo, ipa-xerox copy ninyo yun. And then yung appointment, medical appointment ninyo is kayo yung mag-online registered noon. So, punta na kayo doon sa US Travel Docs na andun. Hanapin nyo lang doon kasi naandun lang yun. Yung pag-online registered to have a medical appointment for your medical appointment. So, ako, nagtry ako mag-register sa phone ko. But nahirapan ako guys. I don't know kung ako lang ba o meron ding iba na nahirapan mag-online registered sa phone. Kasi nung trinay ko, yung, alam nyo yun, yung meron kasi doon yung birthday, date, month, and year. So, napalitan ko naman yung month in day ko, pero yung year, I don't know, ang hirap niyang palitan. Talagang ilang beses ko siyang tinap-tap sa phone ko and hindi nagbabago. So, yun. Kaya yung ginawa ko is, sinabihan ko na lang yung fiancé ko na siya na lang yung online registered sa akin. Kasi meron siyang laptop. And then, so, yun. Ginawa niya, siya na lang yung gumawa, nag-fill up doon ng mga personal details ko, and then pagkatapos noon is sinend niya sa akin through emails together with the process of loan. And maybe guys, if you are done already putting your personal details there, and then you confirm it, and then maybe lalabas na rin yung process flow together with your medical appointment. So, yun. And so, nakalagay doon, pag meron na, nakalagay doon yung, pag na-confirm na is, nakalagay doon yung date and time ng medical exam ninyo. So, just print it out, and then 1 copies only, 1 copies of your medical appointment, 1 copies of your process flow. Yung process flow is 3 pages yun. So, paprint kayo ng tagi-isang copy lang nun. And then, 2 copies of your vaccination records, 1 copy of your DS-160, 1 copy of your appointment interview, 2 copies of your biographic data page of your passport. So, actual size, kung ano yung size ng passport nyo is yun lang. Wag nyo nang palakihan, wag nyo nang sakupin yung buong A4 bond paper or short bond paper. So, kung anong actual lang na size ng passport nyo, yun lang. Wag nyo nang baguhin. And 4 pieces of your 2x2 US visa size ID picture. So, yun po ang mga, so ilalagay ko dito. So, yun po lamang ang mga requirements na kakailanganin ninyo sa medical exam sa St. Luke's for your K1 visa. And pag print nyo yung inyong medical appointment, nakalagay doon, place your
your requirements inside the brown envelope according to the instruction. So, pag sunurin ninyo, mabatay doon sa appointment interview. So, nakasulat dito doon kung ano yung una ilalagay mo sa brown envelope. Yun. So, doon, makikita nyo kasi doon yung instruction ng kung ano yung mauunang ilalagay doon sa brown envelope, ano yung susunod, ano yung panghuli. So, yun. Susundan nyo lang yun po. So, yun. And, yeah. So, magdasal and huwag masyadong kabahan. If alam mo naman sa sarili mo na okay yung katawan mo, wala kang nararamdaman, wala kang namang medical history or whatever. So, magiging okay yan. And so, yun lang. And yun lang yung tips ko for your x-ray. So, yun lang. Inhale lang and then hold your breath. Don't release it if they're gonna start the x-ray. So, yun lamang po ang mabibigay kong tips sa inyo for the x-ray. Because, ginawa ko yan for how many x-rays I've done when I was in Taiwan. And that's their instruction to us na mga worker doon sa Taiwan during our medical exam na yan yung gawin namin. And nurse mismo ng Taiwan yung nagsasabi na ganun. So, yun. Siguro to avoid na lang sa hindi magandang result para sa x-ray. Kaya, so yun lang ang magiging tips ko sa inyo for the x-ray. Kasi doon madalas nagkakaroon ng problema ang mga K1 applicant sa x-ray. Kaya sila nagsusputum dahil sa x-ray. So, may nakitang kakaiba dun sa x-ray nila. And so, yun. So, yun naman yung mapapayo ko sa inyo and mabibigay ko sa inyo yung tip about sa x-ray. And also, the day before my x-ray, the day before my medical exam, nag-inom ako ng sterilized milk. So, yun. So, marami namang gumagawa doon. And dati-dati, kapag nagme-medical exam ako dati sa trabaho ko, ganyan din. Umiinom din ako ng sterilized milk before kumain. So, yun. And, huwag kayong mag-fasting. Hindi po, hindi bawal kumain. Kumain kayo bago pumunta sa medical exam. Okay lang yun. Kasi wala namang tawag dun, yun naman ang instruction nila na kumain bago mag-medical exam. So, okay lang yun. Hindi yun makaka-apekto sa medical exam, ang pagkain. So, yun naman po. Hopefully, may nakuha kayong idea and may apply ninyo if kayo ay pupunta sa medical exam ninyo for a K1 visa. So, yun naman for today and thank you for watching. Bye!